Bukod sa US, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na may ilang mga bansa pa ang interesadong magkaroon ng joint patrol sa ating mga teritoryo. Una dito, nagpahayag ng pagkabahala ang AFP sa dumaraming Chinese fishing vessel sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Ikinabahala ng AFP Western Command ang muling pagdami ng Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea. Sa isinagawang air patrol noong nakaraang linggo, napansin ang pinakamaraming kumpulan ng Chinese fishing vessel sa Iroquois Reef na higit 30. Habang mayroon din sa Sabina Shoal at Baragatan Bank na pawang sakop ng ating exclusive economic zone. Tiniyak ng Westcom ang patuloy na pagbabantay sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at igiit ang karapatan ng bansa sa ating teritoryo. Naging mabunga naman ang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting sa pagitan ng Pilipinas at US kahapon. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bukod sa US, ilang kaalyadong bansa pa ang nagpahayag ng interes na magkaroon ng joint patrols sa ating mga teritoryo. This is a very good indication of the intent of like-minded countries to come together to promote the rules-based international order and to make sure that security in the Indo-Pacific region is maintained at all times. Samantala, ikinokonsidera rin ang pagkakaroon ng karagdagan pang EDCA sites sa bansa. Sa ngayon ay may 5 orihinal o existing EDCA sites sa ating military bases sa Nueva Ecija, Pampanga, Palawan, Cebu at Cagayan de Oro, habang 4 naman ang karagdagan na inanunsyo nito lamang taon. Patuloy naman ang konstruksyon ng mga pasilidad sa ilalim ng EDCA habang may ilan pang proyekto ang nakaplano na. But we've increased the number of projects in the already approved sites. We've gone from 32, we've added 63 others, and the United States has identified investment of almost $110 million to those sites to build capability and capacity for the AFP to use every day and for the United States to fall in on when invited. Let me emphasize, however, that while the United States is spending for these EDCA sites through the implementation of several projects, I would like to say that the Philippine government is also spending for these EDCA sites, primarily because these are our own camps and we have to maintain our camps. We have to make sure that our camps are livable and, of course, sustainable. Patrick De Jesus para sa Bayan.